ang ating mga tagapakinig, mga listeners natin, mga Apple listeners. Good morning sa inyong lahat. Oh yes! Good morning! At nandito rin ang ating mga kabalitaan. That's for Turno, Sinal Alvarez. Pupunta na kagandahan ng ating mga tagapalitaan. Si Kabalitaan Bayin, Kabalitaan Akal, at Kabalitaan. Good morning sa inyo mga kabalitaan. Good morning! And alright, partners, excited ko na mga magiging topic ko natin sa umaga ngayon. Yes, partner. But before that, partner, let's read first our active listeners here. Alright, I just want to be happy Sunday morning to Sir Dennis Duladura. Hi, sir. Yes, good morning, sir. He is a very respected instructor coming from CBSU and to the students who are listening or watching our station right now. Good morning. At ang mga nurse at ang mga estudyante sa mga nurse ko, inakikinig sa ating dear partners. Yes, partner. Good morning, Lord Sonia. Yes, good morning. Nakasan na rin ngayon, partner, ha? Ano na kayo, partner? Siyempre, partner, alam mo yun yung pangkalakas ng organization, partner. Alam ko na yan, partner, ha? Di ba ka talaga, partner? Diba talaga, partner? Kapag naka-ano na live. Alright, and then of course, you can start and text us with your concerns, problems, wala lang problema financial, hindi namin kayo matutulungan ni partner. Yes. Yes, and you can Hirap text po kami, mga Apple listeners. Oo nga. And you can text us sa 0956-123-9867 again. 0956-123-9867. You can call us on our hotline number. 0943-923-5672 again. 0943-923-5672. Alright, yes, partner. How was your weekend, partner? I'm always good, partner. Maganda pa rin. And kaya sa ating mga balitaan about your weekend. Wow, it's okay. It's good to hear. Alright. Alata naman, partner, na maganda. Ako ang ito partner. Same din, maganda. Joke lang, partner. Bago ko lang. Maganda na po ako, partner. A good combination. Alright. And we have here a text message coming from 543. Yes. Oh, I think this text is coming from another student. Yes, because look at her girl, she said, "Good morning, DJ. Pwede mo po ba akong tulungan? I'm another student, DJ. Yan ang problema ko ay hindi ko alam kung ano nga ba mga uli ng pagkalaga. And gusto ko lang gusto ko na malaman ng mga ito kaya ako nag-text sa inyo para masolusyonan ang katanungan ni DJ. Alright, partner, sabi niya sa umaga nito ay natatanong ano nga ba mga uli ng pagkalaga. Oo nga rin, partner, but let's discuss this after a short break. Stay tuned lang! Dahil check na tayo mga Apple listeners. That is brought to you by Drybox. Kapag ang Drybox, wala mo sa asawa. Ang ganda naman yung partner. Ay ba? Oo nga, lalo na sa mga breadwinner natin, mga breadwinner na tulad ng mga busy sa trabaho, sa partner. Dapat naka-Drybox para lalong hindi yung labanan. Oo, labanan sa ano yung partner? Labanan sa? Labanan sa isang normal na laro sa bilang isang pag-aasawa, partner. Alright! Yes! Kami nagbabalik! Welcome back to us, partner! Yes! Partner, curious na ako. Oo. Kaya naman ang partner naman. Ano nga ba talaga ang pagkakayan? Hindi partner eh. Hindi ko rin alam, pero ang tanong partner eh. Alam mo rin ba kung ano ka Hindi, partner. Hindi tayo magalala tungkol dyan kasi ang mga tanong natin kayong listener natin, di ba, Christian, nakamahan ng Christian. Oo, partner. Problema niya ay tungkol sa Pagkakayan. hindi tayo, hindi yan problema kasi balita yan sa atin ng mga tagabalitaan na nagagandahan. Ang unang balita ay si Kabalitaan
Daniel. Kapalitaan mo niya. Para sa ulo. Yes, magandang umaga sa iyo, kapalitaan Jojon, at kapalitaan Jenny. Magandang umaga rin sa iyo, kapalitaan Daniel. Sa ating mga kasama, pagkagandahan. At lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating malang mundo. Magandang umaga sa ating lahat. Yes. Kapalitaan mo niya. Hindi na pa ba na pwede mo ibagi sa ating tagapakinig? Ano ba talaga ang pagkakaya? Yes, meron tayo pinag-iipunan kapalitaan Jojon. Ayon. Ayon nga sa aking pagsasali sa kapalitaan Jojon, sana nga ay makatulong sa ating senador. Yes. Nagtatanong kung ano nga ba ang pagtataya. Bali na tayo, ang pagtataya partner ay sa uri na makabuluhang gawain sa pamamagitan kung saan matutulungan nito ang mga guro na alamin ang estado ng kanilang mga mag-aaral. At sa pamamagitan ng mga datos mula sa pagtataya o assessment ay nalalaman ng guro kung ano ba ang lalim ng kaalaman na natutuhan ng kanilang mga mag-aaral sa loob ng klase sa nakaraan nilang pagtatalakay. Ginagamit din ang assessment upang malaman kung mayroon na talagang background knowledge ang isang estudyante sa kanilang paksang pag-aaralan. At sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng ideya ang isang guro kung ano nga ba ang strategiya na kanyang gagamitin sa loob ng kanyang pinag-aaralan at naayusan at nalibin ng kanyang mga pag-aaral. At sa usapin niya ito, mga kabalitaan, ating alamin kung ano nga ba ang iba't ibang uri ng pagtataya at ang mga kagamitan nito. At yan lamang, balik sa iyo, kabalitaan Melton. Oh, thank you very much. Maraming salamat ng kapalitaan Daniel. Thank you na tayo mga kapalitaan. It's 8:40 in the morning. Brought to you by Bible. Kumapit na tayo. Marami ko sa kasi tulog na. Alright, ngayon partner. Ay, ikaw naman sa tanong mo. Ano ba ang pagtataya ngayon sa uli? Kasi kung sa akin na sinasabi na sinabi niya yung kapalitaan. Tayo na ipagpatuloy ang pagtataya. Ano nga ba mga hindi? At wala pagtataya kapag partner ay ito ay kumakain
mga ilang potensyal at paalam. Thank you na. Dito. Next to be friends together. Ngayon, welcome back na nagbabalik po ang Yes, nagbabalik paming ang- version. Yes, partner. May na-research na ako kanina, partner, tungkol sa pagtataya. Ako rin, partner. Narinig ko yung mga uri ng pagkataya, partner. Nag-search ako ng saglit, partner. Kala ko kung parang nag-research. Siyempre, ako ay Same din, partner. Ano mo na-search mo, partner? Secret muna, partner. Nasa tungkol ko ito sa uri ng pagkataya. Ano secret? Naman kasi, partner, kasi surprise po ito sa ating mga Alright. Sana sa ikaw ay nakikinig. At sa akin na rin mga nakikinig, kung kayo ay nanonood sa ating live. Ano, right? Alam mo ba, partner, na ang kabilang sa uri ng pagtataya ay ang diagnostic assessment at multiple choice test? Hindi pa, partner. Ang ilan wala yung diagnostic, partner. Oo, pero multiple choice test, partner. Yan, partner. Multiple choice. Yan ang isa sa mga paborito ko dati kasi kahit hindi ko alam yung sagot, kasagot rin ako kasi apat yung pinagpilihan. Anim at saka marami. Oo, partner. And, ang diagnostic assessment, partner, based on my research ko na, ito ay ang sinagawa sa unang araw ng klase o sa unang oras ng pagbibigay ng lecture sa klase. Isa itong uri ng pre-assessment o yung mga uri ng pagtataya na ginagawa upang masukat ang kasalukuyang kakayahan ng mga mag-aaral sa paksang ibabahagi sa klase. Ang isa diyan nito ay may isasagawa lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng multiple choice na uri ng drawing. Ngayon, partner, ay alam natin kung ano nga ba ang diagnostic assessment at ang multiple choice test. Partner, yan pala ang diagnostic assessment, partner. Yes, partner. Ngayon, ay alam ko na kung ano ang organ. O ayan, sa nurse, ay ito ay nakikinig ng mabuti dyan. Alright. Lalo na sa lahat ng nakikinig sa ating partner, malaking tulong sa kanila, sa lahat ng mga listeners natin, lalo na sa mga nurse partner. Yes, partner. Makinig na mabuti. O partner, ngayon ay may ihapit na balita si Kabalitaan Nagunan, partner. Ito ay ipapanguri ng pagkataya, partner. Kabalitaan Nagunan, pasok. Magandang umaga, magandang Melto, magandang training, magandang good morning sa iyo, magandang magandang. Magandang umaga rin sa ating tagapanood at nakikinig sa ating programa. Para sa ating sender, sana ay nakikinig ka ngayon. May body type na tayo sa lisik ay kabilang sa uri ng pagtataya ang educational at final assessment. Pero ang unang binigyan ng tulugan ay ang educational assessment. Ang educational assessment ay isang proseso ng pagkolekta at pagsusuri ng impormasyon tungkol sa pag-aaral ng mga mag-aaral upang matutukoy at mapabuti ang kanilang kaalaman at kasanayan. At ang pangalawa ay ang final assessment. Ito ay isang uri ng pagsusuri na ginagawa sa dulo ng isang unit ng pag-aaral or so o semestre upang suriin ang kabuuang pag-unawa at pag-aaral ng mga mag-aaral sa isang particular na paksa o konsepto. Yun lamang po, kabalitaan training at kabalitaan meron. Maraming salamat, kabalitaan Nagunan, sa pagbabahagi ng inyong mga na-research o sa iyong mga nakalimbang na mga alaalan. Ito ba ay nasa sekandara o sa iyong mga Alright, maraming salamat. Kabalitaan Nagunan. Magdaming pa lang mga uri ng pagkataya, partner, no? Oo mga partner, kala ko konti lang. Ang daming pala nito. Dami pa lang. Andito rin ang ating kabalitaang akap para magbigay ng mga kabilang sa uri ng pagkataya, partner. Siya ay magbabalik.
Balitaan natin, welcome back. Ayan, nagbabalik din po ang ako para magbigay ng maraming impormasyon sa ating center. Ngayon, sa aking pagkakaupito ang mga kapitan ay nagkaroon ng isa sa gawain ako ng pagsasabi upang mas malagdagan po ang impormasyon na nahatag ng aking center. Ngayon ay may nasalisik ako dalawa pang huli ng pagtataya. Ito ay ang external evaluation at ang self-assessment mga kabutaan. Kapag sinabi natin external evaluation, ito ay isang uri ng pagtataya na kung saan sinisuri ang kalidad ng pag-aaral ng mga estudyante mula sa labas ng paaralan. Ibig sabihin mga kabutaan, hindi ang mga guro o administradora ng paaralan mismo ang nagsasagawa ng pagsusuri, kundi ang mga independent na individual o organisasyon like the Lumasta Simulator. At halimbawa na lang ito mga kabutaan ay ang accreditation o at evaluation. At mga kabutaan, layunin na external evaluation na maghanap ng mga lugar na kung saan magpapabuti ang isang programa o ang programang pang-edukasyon. At ang pangalawang uri naman ng pagtataya mga kapitan is mga kapitan ay ang self-assessment. Kapag sinasabi natin self-assessment, ito ay isang proseso na kung saan ang isang tao ay nagsusuri o nag-ikaw ng kanyang sariling kakayuhan, kaalaman o performance. Sa pamamagitan ng self-assessment mga kapitan ay nagsusuri o nagiging aware ang isang tao kung sa kanyang mga kahinaan, kalakasan at iba pang mga areas of improvement na kailangan niya paunahan para sa kanyang sarili. At yun lang ang mga kabataan. Maraming salamat, Kabalitaan National. Pagbabalik lang kami, stay tuned mga kabalitaan. Time check is 8:58 the morning. Is brought to you by Efficacy. The Efficacy is a point to your pain in your body. At nagbabalik tayo, partner! Yes, nagbabalik ang Radyong Bakit Ito. Edukasyon! Ako naman partner, syempre, di ba, sinasabi ko sa'yo, kanina ay meron akong na-search. Ang na-search ko partner, ito ay performance assessment partner. Ano ba klaseng performance yan, partner? Alam ko yan partner kung ano ang nasa isip ko. Hindi yan partner. Yes! Kasi ang performance assessment partner, ito ay isang uri ng pagsusuri partner na nadala yung sukatin ang kanilang isang tao na may isagawa sa particular na loin kung anay ng mga kapatid. Ito ay nakatuon sa pagmamasi ang pagkatasa ng aktwal na pagganap ng isang individual sa isang tunay o simulated na instituto. Alam mo partner, narito ang makadalian ng performance assessment. Ang unang kanyang partner ay graphical, dalawang obligado, tatlong visual, tulistico, at pamatayan. May mga halimbawa rin partner ang performance. Ano ba mga bawal partner? Una ay pag-arte, pag-sulat, musika, singing, agham, teknolohiya, pang-sports. At syempre, hindi lang halimbawa partner. May mga pakinabang rin ito ang performance assessment. Ang mga pakinabang nito ay mas matutuwanan. Pangalawa, mas nalawak, mas nakakainganyo. Ang ipahuli ay mas malinaw na isip. At meron din itong mga limited partner ang performance assessment. Una ay mas mahirap ang pipilo, mas mahirap ang marka, at ang huli ay mas mahirap sa pagkakakain. So far partner, ang performance assessment ay isang talagang tool sa pagsusuri na nagbibigay ng makatotohanan at komprehensibong pagsusuri ng kakailan. Malaga sa alaala ang mga pinabangan dito kapag ginagawa nito
ibang city. Napakahalaga talaga partner ang performance. Hindi lang performance sa munisipyo. Pero maraming tulong bilang lalo na sa lahat ng mag-aaral na nag-center natin. Yan ang tao po sa mga alam mo partner mo lang. Kaya meron pa rin performance na para po sa drive box na. Oo, nga partner. Meron din pala yung sa pagkakala. Ang taas partner. Yes, ang taas. Oo nga no, nakikinig ako na sa salita. Parang hinihingal ako partner muna. Kaya talaga partner yung pag may naglalakad sa iyo na Mataas. Ano kasi mataas? Mahaba ko yung partner. siguro. Gusto ko yung partner. And okay. Siyempre ako din partner. May naglalakad din sa akin. Sana mukha na lang ang partner kung sino yan partner ha. And alright, nandito rin si Kabalitang Banyan na magbigay ng isa sa mga kabilang. Sa uri ng pagtataya, Kabalitang Banyan. Yes, hello ulit. Magbabalik ako para magbigay ng magdadagang kaalaman sa ating center tungkol sa mga uri ng pagtataya. At isa ngayon dito ay ang application of Malay. Ang application of Malay, mga kabalitaan, ito ay tutukoy sa kakayahan ng isang tao na gamitin ang kanyang natutunan sa buhay na sitwasyon o sa paglutas ng mga problema sa buhay. Halimbawa nito sa matematika, ang isang mag-aaral ay hindi lamang tinuturuan kung paano mag-compute, kundi kung paano gamitin ang natutunang paraan upang lutasin ang problema sa negosyo, engineering, o sa pang-araw-araw na buhay. At sana natulong ito sa center na naman sa center ito ay nandito. At kailangan balik sa iyo mabalitaan at movies. Maraming salamat. Maganda ka ng application of knowledge partner ko dahil may apply ko ito sa iyong real life situation. Mga partner na pala. Yes. Isa rin sa mga factor o makalaking tulong sa lahat na. Yes, and maraming salamat po ito ba yan para makabalik ang balitaan sa mga itong komersyal at pangalan. Diamond is brought by Ice Cream. Produce students film stabilization. This is the best choice. It's in an ice cream. Ice cream, yummy, and ice cream. Alam mo, yung parang yung gusto na naman na ice cream namin. Ice cream. Ako na dyan, partner. Alright, nagbalik kayo na isang pang-edukasyon, radyo edukasyon. Yes, stay tuned lang kayo kung maglilipat ng taral. Ngayon, partner, ay meron pang isa sa mga uri ng pagkakaya. Talaga ba partner? Meron pa? Akong wala na. At dyan ka nagkakamali, partner. Ano ba ang ibang uri ng pagtataya partner? At yan ay kabalita ng ating kabalitaang tabunan. Kabalitaang tabunan. Pwede ka ba? Pasok. Nagbabalik si Kabalitaang Tabunan. Magandang umaga sa inyo. Tuloy, Kabalitaang Jeremy at Kabalitaang Tabunan. Mayroon pa tayong dalawang assessment. Una ay portfolio assessment. Ito ay isang proseso ng pagsusuri na nagpapakita ng pagkunan ng isang mag-aaral sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng isang koleksyon ng kanilang mga gawa na nagpapakita ng kanilang mga kasanayan at kaalaman. At ang pangalawa ay ang traditional assessment. Ito ay isang uri ng pagsusuri na nagtuon sa pagsusulit, mga takdang aralin, at mga pagsusulit na naglalayong suriin ang kaalaman at ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-alala at pag-unawa sa mga konsepto. Yun lamang po, Kabalitaan medyo at Kabalitaan Michelle. Okay, maraming salamat Kabalitaan Maguna. Actually, marami pa pero dahil napuso tayo sa oras, yun na ba ang ating nabigay na pagbabalita ng partner? Oo nga partner, time
gusto kong i-greet ang family Deacon. Family Deacon DJ. Yes. Active listener namin na. Visiting from Norsu Mapinay Campus. Hello sa mga nakikinig sa ating sa Nurse Mobile Campus. Hello sa inyo. Oh yes, thank you for listening and also for watching our live. Greetings coming from Arjun Deacon. Ay, ito pala yung magandang Magandang binama. yes, DJ. Pamilya rin sa aking partner na si Deacon. Si partner si JR. JR ba yun? GR, dati yung GR na yun, Arjun Deacon. Wow, like ito na. Napakasiksi nito. Ikaw yung partner? Napakaganda Kasi nito. kasi yung hindi ko siya nakita And partner, kinig siya live. wow! Bali partner, ating views yung partner, kanina ay 2.5 views na. Ngayon partner, 3.5 partner.